isang linggo na nakakaraan, mga kababayan. Wala pang nangyayari at ang nangyayari ngayon, eh, itong DOJ, kinasuhan pa yung mga testigo, mga kababayan, na siyang gagamitin sana para kasuhan ng patong-patong si dating Speaker Martin Romualdez, parang patong-patong na ano ito, pagpapagaan sa kaso ang ginagawa, mga kababayan. Patong-patong ito na paraan para nang sa ganun ay lalong mawala ang kaso at patong-patong na wala nang ipapatong na kaso pa, mga kababayan. Yan ang nangyayari ngayon. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Dating Speaker Martin Romualdez, nananawagan ng pantay na hustisya. Kaugnay ng imbestigasyon ng ombudsman laban sa kanya dahil sa mga testigong may kaso, mga kababayan. Meron pang ganang manawagan si dating Speaker Martin Romualdez. Sa kabila po ng sinabi ng ating Pangulo noong SONA, mukhang sana naman yung SONA ay malapit na daw po na siya ay kasuhan ng patong-patong na kaso, mga kababayan. Gaano kaya patong-patong nun? Gaano kaya kataas yung patong-patong na kaso na yun, mga kababayan? Pero ang banggit ng Pangulo, noong nakaraang Lunes, mga kababayan, ay malapit na. Ibig sabihin, nasa mga pintuan na. Yung malapit na yon, mga kababayan, ay wala pang nangyayari, mga kababayan, ha? Isang linggo na po ang nakakaraan, yung malapit na, mga kababayan, ay wala pa pong nangyayari. Dahil itong si dating Speaker Martin Romualdez ay pumalag, mga kababayan. Paano pumalag? Ito, hindi nyo ba alam, mga kababayan, na si Speaker Martin Romualdez ay parang may nagre-reklamo? Reklamo po ito Panoorin nga natin ito para lalo nating maintindihan sinasabi. Ano ba yung sinasabi mo, Kadyas, na nananawagan si dating Speaker Martin Romualdez? Ito yun, May panawagan po si dating Speaker Martin Romualdez ng pantay na hustisya kaugnay ng investigasyon ng Ombudsman laban po sa kanya. Ayon, kinukwestiyon daw po kasi ni Romualdez kung makatarungan ba ang investigasyon dahil umano sa mga testigong ginagamit na anila ay ibinasura na at naharap pa sa kasong cyber libel. Ayun naman po kasi, mga kababayan, hindi po ba't noong Lunes sa SONA ng ating Pangulo, SONA ba yun o SANA, mga kababayan? Di po ba't sinabi ng ating Pangulo na malapit ng kasuhan ng patong-patong na kaso ang kanyang pinsan? Sabi nga niya masakit man. Hindi kasi pinangalanan mga kababayan, na si dating Speaker Martin Romualdez. Walang ganon. Kaya kapag sinabing malapit na, mga kababayan, hindi natin alam kung sino o kung kanino ipinatutungkol yung sinabi niyang dating speaker, mga kababayan. Napakarami na po ang nagdaan na dating speaker. Si Senator Alan Peter Cayetano, dating speaker din yan, mga kababayan. Napakarami. Pero hindi niya sinabi kung sino. Ang clue lang natin, meron lang tayong konting link, ay sinabi niya na masakit man sa akin ito, sabi niya. Ewan ko kung talagang masakit, mga kababayan. Kasi kung nasasaktan si Pangulong Bongbong, ganun din si Martin Romualdez. Pareho silang nasasaktan, mga kababayan. It hurts, mga kababayan, It hurts.
Pero mga kababayan, eto nga mga kababayan, yung ipinagpuputok ngayon ng butsi ni dating Speaker Martin Romualdez, paano nyo kanyo kakasuhan? Yung mga testigo na ginagamit nyo para sampahan ako ng kaso, ay kinasuhan ng cyber libel ng DOJ. Pagkatapos yan ang gagamitin yung basihan para kasuhan ako, yung mga testimonya nila. Kinasuhan nga sila ng DOJ, parang ganon. O, tuloy pa natin para maunawaan natin. Diretso. At saka ng perjury. At Kinasuhan sila ng cyber libel at saka perjury. Tapos yan ang gagamitin yung testigo laban sa akin. Yan ang rason niya eh. Mga kababayan eh. Anong ibig sabihin yan? Diretso. binigyang din po niya na hindi siya uurong sa kaso. Hindi siya uurong. Sabi nga niya eh. Hindi ako, nakalimutan ko tuloy. Hindi ako nag-iisa. Parang yung sinabi niya dun sa press con niya, I will not go alone. At hindi Ganun yata yung napindot ko tuloy. I will not go alone. Ganun yata ang pagkakasabi. Hindi ako, kumbaga, mahuhulog, mga kababayan. Hindi siya mag-isa. Isasama ko kayo. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin, mga kababayan. Pagka nagkabukingan, parang gano'n ang gusto niyang sabihin. Paloy. Daw po siya natitinag kasabay ng panawagang gawin ang sa tingin niya ay tama. Ayan. Sino nagpalabas ng statement na ito? Ang kanyang tanggapan? Ayun. Siya mismo. Oho. Mayroon pa nga, kulang yan eh. Ganun ba ito? Maikli lang ang pinagdala sa atin eh. Ito ang mga tanong niya. Oo. Ito ba ang patas na investigasyon? Ayan. Ito ba ang patas na investigasyon? Sabi ni Ginoong Martin Romualdez. Tuloy pa, kuya. Okay. Mga testigong ibinasura na? Ayun, yung mga testigong ibinasura niya ang tinutukoy dito, ang tinutumbok dito na mga testigong ibinasura na, mga kababayan, yung mga dating sundalo. Ano pa, kuya? Kinasuhan pa ng cyber libel at perjury? Kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Kung mga kababayan, kung kayo nga naman, kakasuhan kayo ng patong-patong anya na kaso. Pagkatapos, ang gagamitin ninyong basihan sa pagkakaso ay kinasuhan ng libel, ay cyber libel at perjury. Parang ano ito eh. Ano ang ilalakas ng kaso na yan? Mga kababayan, tuloy pa. Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang? Ayan, gagamitin ba ninyo yan para ituro ako? Yung mga testimonya ng mga dating sundalo na yan, samantalang sila ay kinasuhan ng cyber libel at saka perjury? Yan ba ang ipinagmamalaki ninyo na gagamitin nyo laban sa akin? Parang ganon ang gusto niyang palabasin. Mga kababayan, diretso pa. Kasi after SONA, Oo. biglang kinasuhan ng DOJ. Baka naman. Ha? Nakakatawa talaga ito, mga kababayan eh. Tinayo, tawa-tawa ako. Tawa-tawa sila. Bakit? Di ba sabi ng Pangulong Bongbong nung SONA na naging sana, hindi ba sabi niya, ay malapit na nakasuhan ng patong-patong na kaso ang dating speaker. Mga kababayan, pagkatapos ng SONA ng Pangulo, mga kababayan, siya namang panahon, timing na kinasuhan naman ng DOJ itong mga dating sundalo ng cyber libel at saka perjury, mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, seryoso ba? Seryoso ba talaga ang Pangulo doon sa sinabi niya na kakasuhan ng patong-patong na kaso
itong dating speaker. Kasi kung seryoso siya doon sa sinasabi niya, mga kababayan, bakit kinasuhan ng DOJ ng cyber libel at perjury itong mga dating sundalo na tumistigo at yun anya ang gagamitin nila para kasuhan itong si dating Speaker Martin Romualdez? Hindi ba't nakakatawa yan? Sino? Napansin niyo yun, mga kababayan? Ito ba ay, ito bang ginawa ng DOJ para palakasin ang kaso o para tapusin na, pahinain ng tuluyan at mawala na yung kaso? Ganito ba ito? Mga kababayan, ayun ang sinasabi ni Martin Romualdez. Yun ang ginagamit niya ngayon, mga kababayan. Pambihira naman kayo, sabi niya. Kakasuhan niyo ako ng patong-pato pagkatapos itong mga gagamitin ninyo may kasong cyber libel at saka plunder. Plunder. Perjury pala, pati ako na mga tuloy pa natin, diretso pa kuya. Baka naman ang gamitin niya, kasi ang kukuning state witness yan, si DPW Secretary Manny Bonoan Oo. Baka yun naman ang gamitin, hindi kaya... Hindi, kasama din yung Oo. ganon. Oo, kasi ang state witness, mga kababayan, dyan sa usapin, dyan sa flood control scandal, si Manny Bonoan. Sino ba itong si Manny Bonoan? Hindi ba't ito ang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary, mga kababayan? Ibig sabihin, kapag siya po ang gagawing state witness, magtuturo yan ng matataas na tao, mas mataas sa kanya. Hindi pwedeng ang ituro mo, undersecretary ka ng gobyerno, ang ituturo mo kung ikaw ay state witness, ay yung kontraktor. Mga kababayan, nakukuha nyo ba yung ibig namin sabihin? Hindi pwede yun. Dapat ang ituturo mo, yung mas mataas sa'yo o kaya mas kilalang personalidad na sa palagay mo, mas kilala kaysa sa'yo. Ganon yan, mga kababayan. Diretso pa. Corroborating Oo. Yun nga ako nagtatake, na gagamitin yung testigo laban sa former speaker, yung mga sundalong nagde-deliver ng maleta. Oho. Tapos kakasuhan yun ng perjury. Ayan yung sinasabi ko kanina pa, mga kababayan. Gagamitin yung testigo, yung dating sundalo, tapos kinasuhan ng perjury at cyber libel. Ano pa ang ilalakas nung ikakaso mong patong-patong na sinasabi ng ating Pangulo kay dating speaker? Kung ganon, mga kababayan, ang balak ba nila ay palalakasin ang kaso o papanghihinain at ibabasura na yung kaso, mga kababayan? Hindi ka ba naman matatawa dyan, mga kababayan? Nakakahalata na ba kayo? Nakukuha nyo ba, mga kababayan? Tuloy pa. Lumina yung kaso na yan. Di ba? Hihina talaga yung kaso. Yan ang sinasabi natin. Hihina talaga ng kaso. O yung kaso, mga kababayan. Yan tinan natin, ulitin natin, mga kababayan. Pagkatapos ng SONA ng Pangulo, di ba sabi niya doon sa SONA, malapit ng kasuhan ng patong-patong na kaso ang dating speaker. Pagkatapos kinasuhan kaagad ng DOJ itong mga testigong mga dating sundalo na nagtuturo kay dating Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, yung mga testigo na yon na kinasuhan ng cyber libel at saka perjury, ito ngayon ang ginagamit ni Martin Romualdez para ilusot ang kanyang sarili na itong ginagamit yung mga testigong ito may kaso na cyber libel at perjury. Walang kwenta, parang ganon. Walang kwenta. Kaya dito, mga kababayan, pinahihina nila yung kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya nga sinabi namin kanina, mga kababayan, seryoso ba talaga ang administrasyong ito
nakasuhan at ipakulong si Martin Romualdez o seryoso sila na isalba si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan? O, tuloy pa. Ito ngayon ang ginagamit ni Oo nga, no? Speaker. Ayan, no? Question yung statement nila, tapos yun ang gagamitin mo, palaban dito. Yes, merong cyber libel, may perjury. Tapos yun ang testigo mo. Oh. Di siguro hanap pa ibang testigo, no? Kaya nga, hindi ko maintindihan. Gusto ba talaga ng gobyerno na papanagutin si Speaker? O pahinain yung kaso? Bakit nyo kinasuhan ng... Ba't gamit-gamit yung... Oh, yan, sabi ni Kuya Nilson, gusto ba talaga ng gobyernong ito na kasuhan si Speaker o pahinain ng kaso? Totoo yun eh. Parehas kami ng iniisip, mga kababayan. statement na para sa kanila perjury at saka Hindi lang yun. Hindi lang yun, Jen. Oo. Ha? Yung pagpapail ng kaso sa iba-ibang korte. Yun na nga. Ayun pa, mga kababayan, inwaras talagang ikinalat. Iba't ibang korte pinal yung kaso nitong mga dating sundalo, mga kababayan. Iba't ibang korte Talagang ito, mga kababayan. Alam nyo, hindi naman tayo pinanganak kahapon, mga kababayan, naiintindihan natin ang mga nangyayari. Kaya namin ginagawa itong mga content na ito para nang sa ganun, yung mga tawag dito, ano ba yung terminong dapat natin gamitin? Yung mga yung mga nagtatanggol na akala mo'y napakahusay ng pagpapatakbo ng ating gobyerno at puring-puri nila. Napakagaling daw, mga kababayan. Sana magising kayo sa katotohanan, mga kababayan, na ang nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng batas, hindi po patas, mga kababayan. Yung hustisya na hinahanap ng marami, mga kababayan, hindi nila nakukuha yun dahil sa ang nagpapatupad ng hustisya, mga kababayan, hindi patas ang kanilang mga pagtugon dito sa mga problema sa ating bansa, mga kababayan. Katulad nito. Mabigat. Sabi na Atty. Levi Baligon, pinapahirapan yung mga testigo. Pinapahirapan talaga, mga kababayan. Isipin mo, iba-ibang mga korte ipinail yung kaso, mga kababayan. Sino ba naman ang matutuwa niyan, mga kababayan? Paano kami... Pinipressure nyo lang kami. Kung saan-saan yung sinampe. Yes. Ito naman, kay Atty. Mans Ayan, mga kababayan. Yun. So, mga kababayan, itong sinasabi ng ating Pangulo na kakasuhan ng patong-patong na kaso, itong si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ano ito? Parang, kung sa akin lang parang panaginip ito na mahirap itong mangyari, mga kababayan. Meron bang panaginip na nangyari na? May mga nagkakataon na ganon, mga kababayan, meron. Pero itong sinasabi ng Pangulo, nakakasuhan ng patong-patong na kaso, ako po ay naniniwala na lang dyan pagka nagkaroon na po ng arraignment. Ayan. Pagka nagkaroon na po ng arraignment ang dating speaker at pumunta na ng Sandigang Bayan, mga kababayan, dyan ako maniniwala na totoo ang sinasabi ng Pangulo. Pero pagka hanggang ngayon, isang linggo na nakakaraan, mga kababayan, wala pang nangyayari at ang nangyayari ngayon, itong DOJ, kinasuhan pa yung mga testigo, mga kababayan, na siyang gagamitin sana para kasuhan ng patong-patong si dating Speaker Martin Romualdez, parang patong-patong na ito, pagpapagaan sa kaso ang ginagawa, mga kababayan. Patong-patong ito na paraan para sa ganun ay lalong mawala ang kaso at patong-patong na wala nang ipapatong na kaso pa, mga kababayan. Yan ang nangyayari ngayon. Mga kababayan, kaya tayo ay salamat kung talagang tututuhanin yan ng ating Pangulo dahil sa ang totoo yan ang hinihintay ng maraming mga Pilipino.
yung may managot dyan sa flood control scandal na yan. Trilyon halos ang nawala sa pondo ng ating bayan. Yan ay tax nating lahat. Karapatan nating hanapin yan at karapatan po natin na maghanap ng hustisya, katarungan sa nangyari na yan mga kababayan. Kaya patuloy tayong lumalaban, patuloy tayong nananawagan sa pamahalaan na ipatupad ng patas ang hustisya at hindi po dapat piliin kung sino lamang yung gusto nilang kasuhan, ipakulong, yun lamang. Dapat pare-parehas mga kababayan para lang sa ganun, yung walang kinikilingan, yung walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, dapat yun ang ipapakita natin sa taong bayan. Hindi yung kaalyado nyo, ligtas. Pero yung mga hindi nyo kaalyado, yun ang, parang, eto, katulad nito, mga kababayan. Parang mas mauna pa yatang makukulong si Congressman Leandro Libiste at saka yung kanyang ina na si Senator Loren Ligarda, mga kababayan. Dahil sa itong sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan, na mga ikinakaso sa kanila, mga kababayan, iba ang nakasuhan pagkatapos ng announcement ng Pangulo, nakakasuhan ng patong na kaso si dating Speaker Martin Romualdez, iba ang nakasuhan, mga kababayan, itong mag-ina, mga kababayan. Sana po ay maghari ang katarungan at nawa po ay ang kalooban ng Panginoong Diyos ang siyang masunod. Mga kababayan, ako po ay bumabati ulit sa inyong lahat ng isang magandang araw anumang oras ninyo mapanood ang bidyong ito. At lagi naming sinasabi sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa, ay lagi po kayong mag-iingat saan man po kayo naroroon.